It's Dagok time na! So, anong gagawin? Let's read it! Over naman sa reading. Hi, Gators! Welcome back to our episode 15 dito sa ating Adagok time. Very pambaler lang talaga yung adahay ko. Kasi bakit? Siyempre ako alis. Kala mo talaga mag-SM sila forever. Anyway, ayan, nasimulan na nga natin ang ating buti wala tayong Jidance Jangilor kasi naiirita ako kay Marlotte. Kala mo talaga siya yung magiging next guest ng sis eh. Sis! So anyway, tara na nga. DJ Mod, i-roll on mo na nga. Hindi yung kilikili ko, te. Yes, I know na may amoy yung kilikili ko, pero passion yan. Sige na, i-roll mo na. I-roll mo na, nakakabusit yung mga tao dito. I-roll mo na! Oh, yeah! Thank you so much sa pag-roll on ng natara. Charot, so, ayan na nga, dumako na tayo sa ating first story sa ating episode 15. Ang kanyang category dito is horror, slash, kulaba, slash, tada! Yun yung bago ngayon eh. Like, tada! Parang gagawin ka, tada! Walang T. Like, gawin nyo nga, parinig nga. Ang galing mga bata! Isa pa! Wow! Yes! Galing! Tain na! Tain na mo! So, let's move on na nga. At ang kanyang titulo dito is Bangungot. So, anong gagawin? Let's read it! Oh. Hello, ma. Bakit na? Charot. Second time ko na to mag-share ng story. Thank you sa pagbasa ng story namin. Sana di ka mapagod. Hindi naman. Medyo, pero nakakapagod pa rin. Pero hindi naman nakakapagod, pero nakakapagod. Okay, so I'll start my story na. Back in my college days, ito nangyari. Nasa boarding house ako with my college friend. Naglalaro ako ng ML while yung friend ko is nagmumuk up. Tinanong ko siya, ba't siya nagmumuk up before mag-sleep-a-silk? As in, full face mook up siya ha. Sabi niya, para pag na-shegeret daw ako ngayon, maganda pa rin daw siya. Natuwa lang ako sinabi niya kasi parang siya talaga, iniisip niya na matitegi-erk na siya. So ito na nga, nag-i-sleep-a-sil na kami. So medyo maliit lang kasi yung boarding house namin. May isang double deck kami, pero yung friend ko lang, yung nakamuka pa, yung nag-i-sleep-a-sil nun. Ako naman, sa Hegstra, malapit sa Shintuan kasi naiinitan ako eh. Ayoko rin ng may kasyobi kasi. So, ito na nga. Nasa kalagitnaan na kami ng sleep-a-sil. Hindi ko alam kung panaginip to, pero sa panaginip ko is naalimpungatan ako at may naririnig ako na sa labas na nagwo-walkily. Naglalava walk. Sa may labas ng room namin, mismo tapos may mga hinihila siyang parang kadena, which is naririnig mo talaga na yung kalansing ba yun? Kalansing ng kadena na paggila niya tapos dahan-dahan pa. Bilang nag-stop siya sa tapat ng room namin, medyo kinukulbaan na talaga ako nito and gusto ko sanang gumalaw pero di ako magalaw. Pero yung matastra ko, yung nagagalaw ko lang yun. Pumikit at mulat ako make sure na gisengstra ako. Nakita ko naman yung kasama ko and tinatry ko igalaw yung kamay ko para jabutin sana siya. Pero gusto ko rin sanang sumigaw pero walang boses na lumalabas. Ay, mga ganyan is nilip paralysis. Yung mga, bagong buket? Sleep paralysis, diba? Like yung ganun yung atake, yung di makagalaw sila. And then biglang nawala na nga siya, medyo nakahinga ako ng maluwag. Tapos para kung nasa movie ret parang may jump scare. Akala mo talaga safe ka na pero hindi pa pala. Over naman sa Twister, alam mo talaga siya na yung bibida sa Shake, Rattle, and Roll na train. Alam mo yung train na Shake, Rattle, bukot yun diba? Yung may jalimaw, may hamilaw. Yun! So let's move on, nakakatatot! Bigla na nang pinasok ang julo ko sa sakoret. OMG, grabe yung kulba ko ma. Like parang nasa-suffocate ako. Nag-struggle na ako sa paghinga and also nagsisigaw na yung utak ko. Ayaw lumabas ng boses ko ha. Tinatry ko rin tawagin yung kasama ko pero wala ako talagang magawa. Then, parang pumasok ko sa utak ko sa ganitong way back ba ako masyishegi-erk? Parang ang nyongit. Hindi nakakatatot, masyegeret. Nananatakot akong masyegi ng chakaru. Also, naalala ko sinabi ko ng friend ko na dapat maganda daw siya pag na-shege boom boom siya.
Kung alam ko lang, ako pala yung masyashege nung nakamook up na rin sana ako. Tama, that full face glam ka na. So, sobrang pag-iisip ko na baka ang syongit ako pag na-shegeret. Like, what if nakadilat ako or nakalabastre yung dilaret ko? Ang syongit, OMG, di ko kaya. Hindi ko kinaya. E sana mag full face, mag skincare ka din bago mag makeup, 'di ba? Para atake pa yung pesang mo. Like parang ang kinesa, mga ganoon para maganda yung yung lapat ng mock-up. So, mas natakot ako na baka ganun yung pesang ko. Tapos baka mabalita pa ako. Syempre, kailang pretty ako. Talagang pagtegi ka pa, aura ka pa, no? Parang queenly talaga. Anyway, let's move on. Kumalma na lang ako, tapos parang tinuwid ko yung bortawan ko, then nag-smile ako. Ganyan ba? Paano bang smile? Killer smile? Ganyan? Or ganon? Like, what? Iniisip ko na lang na sana maganda ako bukas pag nakita nilang bangkayret na ako. Para isipin nila na maayos ang nilisan ang mundo. Parang ganon. Ang pagsisisi, walang pagsisising kumbaga. Nag-give up na ako, ready na ako ma-shegeret, tapos bilang nagising ako, over naman sa Twitter. So, ayun na nga, nakakatakot siya, pero funny, yung the way na i-give up na ako, ready na ako ma-shegeret. Thank you for reading, Sophie. Ang lesson naman ko dito ay dapat ready na tayong ma-shegeret anytime. Anyway, so always wear a mock-up. Di pa rin ako nagmo-mock-up hanggang ngayon kasi di ako marunong. Focus na lang sa pagkakaroon ng clear skin. Any request naman dyan, paano mag-clear skin? Baka talaga kala mo dito, beauty, vanity, beauty, ano ba? Anyway, yung iba ganyan, may mga friend din kami na, parang ka-shopit baler ata namin. Yun parang, bet daw niya mag-mock up daw, kasi baka daw pag na-shegeret siya, pretty siya, ganun. Sa bagay, totoo naman. Pero huwag kayo masyashok at ma-shegeret, ha. Huwag lang ma-shegeret nung parang pinapahirapan pa, nakakabokot, diba? Maganda yung shegeret na boogs, ganun agad. Kahit akis din, ayoko nang may bukit-bukit. Like, parang, sleep ka lang, tapos shegeret na. Yung mga ganun lang na way. Ayoko na yung pinaghihirapan pa, nakakapagod. Pagod! Diba? Like, wala na. In reality, ganun lang yung choices ko. Anyway, so, pero hindi pa yan kasi mukhang masaya ka naman sa life mo. Sleep paralysis lang yan. Paramdam na yun. Siguro pagod ka nung araw na yun, kaya ganyan yung nararamdaman mo. Dating ako nakakasite pa ako ng mga notaret. Buti kang notaret niya papasite, carry lang, diba? Pati ba naman sa panaginip or urbog pa din no? Anyway, dumako na tayo sa ating next story. So, yeah. Let's move on with our next story. Alam niyo, wala tayong laban yan sa mga sleep paralysis. Siyempre, may powers ba ako dito? Fairy godmother ako? Siyempre, hindi, diba? Like, pwede tayong pumunta sa mga, pag hindi tayo tinigilan ng mga spiritual, yung mga ganyan, pumunta tayo sa mga fairy godmother kasi sila na magpalaway ka doon, yung mga ganun. Diba sila na nakaka-help sa mga ganyang atake? Anyway, dugyot-dugyotan na naman yung atake ko kasi, atamad na naman. Anyway, yan yun, huwag nyo napansinin yan. Basta marinig na lang kayo sa mga story, kala nyo talaga sila na yung pinaka-clean na tao dito sa buong mundo. So, let's move on with our next story. Taray, may pang ganito pero walang pang saban. Okay, so ano ba? Ang daming ads. Ito na. Ang next story natin, ang kanyang category is BL/Libidurch/SKL. So, it's a very short lang na story. So, ang kanyang titulo is Kasalanang Pinagsisihan. Titulo pa lang yan, ha? Titulo pa lang yan. Parang ang boring. Parang ang sarap magjowa ng may asawa. Tire! Chocolate! Love talaga ako doon. Over naman sa laugh. Anyway, let's move on. So, anong gagawin? Let's read it. Hi mga e-geaters and the one and only Sophie Red, aka Willard. Tuklas po ako. New e-geaters here. Naglakas ng loob akong i-share sa itong story ko dahil wala akong ibang mapagsabihan. Nangyari ito ng pandemic, pamima. First year college ako at dahil malapit nga ang bahay ng lola Red ko sa school, ay doon ako pinagstay ni Mama Red. Bunsong kapatid ni Mama Red at, bunsong kapatid ni Mama na at si Lola Red na lang ang kasama ko sa Baler. Bali 3 kami sa Baler. Squammy area, madumi at magulostra.
So, fast forward. May isang beses pag uwi ko galing New York Day, nga ako malalami. Kasi for the genome kami ng Gineret, ng mga classmate ko, walang buo sa Baler. Si Lola Red madalas wala ng hapon dahil siya ay nagdadasal. Yung mga nagdadasal kapag may mga uod, ganun. Palong-palo ako, hindi ako makapag-react dahil gana ako. Yun kailangan naman sumigaw ako doon, diba? Kung nilagyan niya naman siguro, sisigaw naman siguro. At yun na nga ang twister. Ang aga ng twister niya, no? So, DJ Mod, kalkal. Skip. Yan. So, yan. Sorry, may adsim bigla, Lagyan ng asin para balot. So, let's move on. Borog na ako sa kwarto ret dahil nga super enga ako at naalimpungatan ako na may notarit na dumadampi sa pesang ko. Wait lang, nalaf-lang ako ng very konti lang naman to naman. Sorry naman. Guys, kasi pag may notarit talaga nalalaf ako, hindi ko alam ha. Nakakalaf kasi yung word na notarit. So, dumako na tayo sa ating story. Okay, let's move on. At sinabi niya na, jubo mo nga to. Niloka ako dahil kaboses ng nitoret ko. Pero hindi ko maaninag dahil nga naka-lights off ang ring light. Sabi ko sa sarili ko, nota na, magiging bato pa. Hoy! Rubag mo naman. Hoy! Hindi magiging insert yan, ha? Dahil wala na namang amoy ang shitty pirate niya, kaya na... Ano ba? Nakakainis kayo. Sabi niya dito, dahil wala namang amoy ang shitty pirate niya, kaya naman inorpap ko na agad-agad. Doon ako nalalafin. Ano ko sa inyo, pala nga kayo. Basta let's read it lang, ha. The views and the story is not reflected to the host, to the queenly cult. So, let's move on. At yung na-achieve na niya ang lani niya, ay nasyutukan ako sa pesang mi. Kaya dali-dali ako sa NIR para magjugas ng pesang. Naulit ang ganung routine hanggang sa umabot sa umatikabong nirurot na akes. Nitoret. Pag wala si Laura dahil nga may Elsa din ako At epekto naman ang nitoret ko plus maganda ang bortawan niya. Kaya laban lang. Siguro mga 6 months kaming ganun ng atake sa bahay asa-asaw. Nakakaloka kayo. Anyway, let's move on. Ito na nga ang super twister. SKL lang pala to. It's very short story. DJ Mod. Ayun na. First time, may free HIV screening sa center namin, kaya naman gumawa ko dahil nga may palibre lab. Ay may palibre ng Luberet, Condomeret, at Jalcol, kaya naisipan ko din na jumoin. At guess what ha? Nag-positive ako sa HIV. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nung time na yon. Lungkot at pagka-disappoint ang naramdaman ko. Parang gumuho ang mundo ko nung sandaling yon. Tinulungan ako ng nurse kung ano ang gagawin at paano inumin ang gamot sa HIV. Sinabi niya na hindi pa uli ang lahat at libre lang ang gamot. Kaya naman every 3 months ay napunta ako sa center namin para mag-refill ng medicine. Napag-alaman ko ay nagpaalam ako ng maayos sa lola ret ko at sa tito ko noong una, ayaw pa pumayag ni lola at ni tito pero wala na silang nagawa. Buo na ang desisyon ko, umuwi na ako kay mama at nilihim ang lahat. Ngayon ay graduating na ako at UD na po ako or undetectable na po. Lesson learned po sa akin ito at sa inyo mga co-egaters na lagi pong mag-ingat at gumamit ng safe annex po. That's all. Tama na kayo. My God, yung kili-kili ko. Proof of purchase is up to you, Mima, kung ipapasite mo this. Ano yung narurot nyo? Mag-visit talaga kayo. Anyway, ayan. Huwag kayong Anyway, it's so bad lang na na-experience niya yung ganung dahil nga wala siyang preno sa kanyang ka-erbogan, diba? So, yan, hindi siya, parang dali-dali. Like, he don't mind the consequences kapag, alam niyo na, kaya nga meron tayo, diba, mga extra protections para mapigil natin and ma-stop natin yung pagkalat ng disease. Yes. Treatable po ang HIV. Kaya,
Pero hindi naman namin sabihin na mag-ano kayo, diba? Kaya nga dapat mag-practice safe next kayo, okay? Meron dyan mga nasa hub kayo or magpa-test kayo sa mga hub. Love yourself and mga sa hospital meron din. So, magpa-check kayo. Always check your status. Know your status para aware kayo kung lalo na kapag sexually active ka, kailangan i-check mo 'yan. Okay? Huwag kayong maging kampante. Always do that, ha. So, maraming lesson tayo nakuha about sa mga ganyan. So, pumunta lang din kayo sa mga legitimate na site or mga information about HIV. So, wag kayong masyokot. Nandiyan, may marami kayong kasama. Nandito kami. Okay? So, yeah, I think this is the end of second story. So, dumako na tayo sa ating next story. TJ Mod, roll it. So, yeah, dumako na tayo sa ating third story. So, ang third story natin, ang kanyang category is libido /kulaba /BL. And ang kanyang titulo dito is human vibratorism. Ano yun? Ginig-ginig? Tignan nga natin. Ano ba yun? Parang I want to open that story. Ba't naman gano'n nag-iba yung voice? Open mo sa cosplay! So, ito na. Huwag natin patagaling pa. Huwag natin patagalin pa. So, anong gagawin? Let's read it! Hi, Mima Sophie and ko, aka Daddy Willard, and also sa mga e-gators natin chat. So, yun na nga, I met a guy sa G Apret last April. Interested siya na mag-meet kami, so we continue our conversation sa Telebabad or TG Rep. Pala TG kayo, te. Okay, so bahala kayo. Buwan nyo yung cellphone nyo yun. Alam lang, pakailaman ko yan, diba? Doon nag-trade kami ng mga picture-raka and everything nice. Para mag-build ang trust ba before mag-meet through. After naman sa building ka, so siya napapalit ang CEO ng trash condo. Sa picture-raka na sinanya sa akin, na-save ko na may itsura pala siya. And in fairness, mukhang hard nyarurot. Talaga siya ma. Sa pag-iisip namin na nose ko na isa pala siyang marine student. To cut the story short, nagsa na siya kung kailan kami mag-meet up, pero di niya sinabi kung saan ng place, basta outdoor daw. Over naman sa mga outdoor fan, kala mo talaga sila na yung dito eh. Ano yun? Rainforestation eh. Ano ba yung sige ang katok nyo? Okay. Kala mo talaga sila na yung walang ganyan te. Walang ganyan sa sa yun? Ano yun yung palabas? Ano yun yung mga animals? Planet Earth. Caps Amazing Stories. Walang ganyan to. Kala mo talaga sila na yung Kuya Ipe. Nainis ako na. 1, 2, 3, go. Anting efektibo. Nakakainis. Buti talo ka nga. So, let's move on. Dumako na tayo sa ating story. So, ito na. Di niya sinabi kung saan place. Outdoor nga daw. Dahil sa araw na ng meet-up namin, hinintay niya ako sa harap ng Pure Gold branch dito sa amin. Pagkakita ko sa kanya, super tangkad and mapotestra siya. Mia, lahing gulat ko talaga na in-approach siya ako na parang magkakilala na kami agad. Yun pala, super mabait lang siya. Then sinabi niya, sunod na lang daw ako sa kanya, papunta sa place kung saan niya ako nyanyarutin. And eto na nga, ang twister. DJ Mod. Ayan. So, thank you so much, DJ Mod. DJ Mod Laklak. Okay. Ads kasi yung DJ Mod Kalkal, diba? Para makapagpahinga naman yung trangkeya. So, let's move on. Over naman sa explain. So, let's move on. Yun nga, ma. Kaya pala di niya sinasabi ang place to be kasi sa cemetery niya pala ako nyanyarutin. Over naman sa horror fan. Kala mo talaga sila na yung magiging mo yun? Gethsemane ni Sandy Paulo. Over naman! Heaven's Gate? Saan ba yan sa Heaven's Gate? Sa Blue Mountains ba yan? Ba't naman
Nakaka-cemetery to. Alam nyo, nananahimik yung mga tao. Kaya minsan ayoko na talaga sa mga tao dito. Kasi nananahimik yung tao ang iinan nyo. Sipag nyo, rurot nyo. Alam nyo naman nananahimik yung mga tao din, iniistorbo nyo eh. Pag kayo talaga na bonib ng mga di kilalang show. So, let's move on. Napakulba talaga ako nung pumasok siya sa sementeryo. Pero sumunod na din ako kasi shitty pirate na yun eh. Magiging bato pa ba? Humanap kami ng tagunang place and nag-usap muna kami. Then nag-lip to lalap, inorpap ko na siya and everything nice na nga. At first, ayaw ko na nga magyarurot kami kasi super embutido eh. Ang bakot naman sa lalo muna, diba? So, pero naisip ko ulit na, lalinya na to eh. Magiging bato pa ba? And tama nga hinala ko, hard niya ruruter talaga siya. Nanap ako sa hard niya ruruter. Ano, may easy? Ano ba, may easy ba? May medium, hard? Kala mo siya na yung pinaka-grabbing massager. So, let's move on. Habang niyarurut niya ko, super vibrate ang legame ko na para ba naging human vibrator ko. Kinakabahan si Oms kasi akala niya masyadong napa-harderet ang niyarurot niya sa akin. Yun pala, nalimutan ko lang kumain ng tanghalian kaya ako nanginginig ng gutom pa ng puti. Ate, di ba kasi pag gutom ko talaga, manginginig ko talaga. Ako sinusubukan ko dati mag 1 meal a day pero hindi ko na kinakain. Talaga nanginginig talaga ako. Parang, gusto ko na kumain. Pero titiisip ko kasi gusto ko magpa-sexy rat. Yung ganon. Pero hindi pala kaya talaga ng tuhod ko. Talagang makapapagod talaga. Siguro like, kumain ka ng balot para talagang lumakas yung tuhod mo. Di ba pampatibay ng tuhod yun? So anyway, let's move on. Ayan, lagyan ng asin para balot. O diba? Sabi ko sa iyo eh. So yun na nga. Yun pala, grabe yung sementeryo. Fun namin. Ang dami nangyari. Grabe talaga. Siguro, ano yun? Okay, let's doing the Bagansya mod. Mario ata. Sa ulo na nagbabagang notaret. Kasi nga may lagnat yung notaret. So, nagbabaga siya sa Gnet. Tapos, pag pinasok mo yun, parang hot, ano yun eh. Hot Maria Clara. So, ito na. Di ba siya mod daw? Sabi ko, di ako din nag-clean sa cementerio. Wait lang, parang may naririnig ako may nagmamoan and back ka. Teka lang, teka, wait lang. Sabay. Eh di pag ganun ko, pagsilip ko doon sa uwang ng lapida. Uwang? Doon sa ilalim pala sa ng lupa eh. No? Ginagawa nila doon. Anong gagawin ko? A. Pa-join. B. Bawal yan. Or C. Guys, ba't ba kayo nangyistorbo na naglilinis? Ay, naglilinis ka ba? Obvious ba? Anong tamang sagot? Comment in! So, let's move on. Ang tamang sagot is A. Pa-join. Pero ako sabi ko, bawal yan. Hala, bakit po? Bakit po bawal? Wala naman po kami tinatapakan tao. Ano yung tinatapakan tao? Mga tinatapakan nyo kaya yung yung lapida ng lola ko eh. Ay, sorry po. Uod na po kasi siya, diba? Oo nga. O, tao pa rin yun. Saan ba nanggaya? Nyik-nyak. Okay. Ano ba kasi ginagawa nyo? Umiit lang po kami. Ng ano yan? Ng Neneng B Burger. ng Jimbo Tido. Ganun. Sige. Ay, parang ang sarap nga. Ang ganda ng pagkaka-shape ng julurat niya. Pagkakahiwa. Yes. Ginunong ko. Huwag ka na magsalita. Pa-join. Taitir. Natatawa ko pag hinarang yung labestra. Parang, naalala ko yung meme na yun, yung ginagano yung pesa. Ay, panagsalita, yung parang may pulesa ata, sa ibang bansa ata yun. Anyway, let's move on with the story. Yun pala, nakalimutan ko lang palang kumain ng tanghalian, kaya ako nanginginig ng malala. So, yun, sabi niya, reschedule na lang daw kami kasi nag-aalala daw siya para sa akin. Ba't kasi hindi kayo umit muna? Fast forwards. Friends with beneficiary na kami ngayon and super close na kami sa isa't isa.
Friends with beneficiary. Kung alam mo talaga, may donor lang eh, no? Na kami, and super close na namin sa isa't isa. So, yun lang, tama na kayo. Oh my God, yung kili-kili ko. Basta na kayo, uy, wag naman kayo over naman sa, respeto naman sa mga nauod, diba? Sige din kayong fan nyo sa mga cementerio. Fan eh. Anyway, mag-motelstra kayo o mag-jipon kayo para goods naman yung ano. Tapos kumain muna kayo bago over naman. So, mairbog na yun, ha? Parang grabe na libido nyo doon, ha? Ang taas ang temperatura nyo doon. Anyway, always practice safe knacks and don't forget be mindful din sa mga paligid nyo, diba? Like, kung nyetish nyo yan, try to study it. Try to, make it, naman, like, diba, yung maayos daw, hindi naman yung wala, mas pagiging nyarurot nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Nakatalit niya, alam nga pagalawin ko yan. Oo, yan, nagsasalita yan, pero, huwag nyo na kayo idamay-damay pa sa mga, nyo, Anyway, dumako na tayo sa ating, last story. DJ Mod. Bawa ba? Dumako na tayo sa ating, last story for episode 15. And this is yung story na basta grab, may mag-grab. So, ito yung kanyang parang update or kala mo talaga, Twitter ba to? Charot, anyway. So, lang ko ito naman. Baka hindi mabiro. Charot. So, ito na nga, kanyang category is Let the Love Begin, /Libidorch, and /Strata. And ang kanyang titulo is Update. Yun lang. Okay, update lang to. So, yeah, anong gagawin? Let's read it! Konektado ito sa aking first story dahil Mima, ito na ang time na ililigal niya na ako sa family niya. Flashback lang ha, habang nasa date nung nasa MOA ay iniwan niya na sa akin ang cellphone niya at syempre may nabasa ako na chat ng kanyang mother na ang sabi ay wag muna seryosohin yung babae na yan dahil magkaiba kayo ng relihiyon. Mamaya ay perahan ka lang yan. Huwag mong ipakilala sa amin. Kaya nung nabasa ko yon, grabe ang isipan ko. Dahil syempre, galing sa Mudra Kills niya ang message, I think mahal pa ng mother niya ang ex niya dahil kakagaling lang din namin both noon sa breakup. Pero syempre, 3 to 5 months bago kami nagkakilala. Nilihim ko muna sa kanya yung nabasa ko that time at hindi muna inisip dahil para sa akin, Nyitay Pirate niya muna ang jujunahin ko. So, fast forward. Napapansin niya na iba ng actions ko sa kanya at the way ako mag-chat kasi LDR kami Sa Cavite siya at ako naman ay from Mandaluyong kaya na-drop in up ko sa kanya na nabasa ko ang chat ng mudra niya. Kaya ang ginawa niya ay in-explain niya sa akin na ipapakilala niya ako sa susunod na araw. Ipinaalam niya ako sa magulang ko at syempre sinundo niya ako sa karuray namin papuntang Cavite linggo ng araw na linggo ang araw na to para sakto sa simba nila syempre mga first meet up at pakilala sa pamilya. Dapat bongga ang suot ko noon ay long dress na kulay pula para maatake-atake at naka-heels ako na syempre look lang atake Ako, simple look lang atake ko noon para magmukha akong mabait. Pagdating namin sa kanila ay binati ako ng tita at lola niya. Ang ganda ng approach nila sa akin dahil magaling ako antalakan So, ganon. At nakuha ko rin ang mga pusi nila over naman sa family bonding. That's good. Kaya hindi na ako kinabahan na ipakilala niya na ako sa mismong parents niya pagdating namin sa balor nila. Ay wala pa doon ang Muji at Puji niya. Dahil nasa simbahan nga ang Muji and Puji niya kasi kumakanta at nag-aasikaso sa nimbahan. Born again sila. And ako, Katoliko ako. Kami lang ang tao sa bahay nila Maha at may kwarto siya. Syempre, doon niya na ako dinala. Ma, eto na nga ang atake. 1:30 pa kasi ang samba at 11 pa lang nasa kwarto kami. Dali-dali niya ako nilalambing at nililip-tulalap kasi makilingi talaga siya. At mabait ha. Tapos ito na nga, unang pasukan bago magbagong taon, Echos. Naglip-tulalap lang kami at maya-maya ay gumagalaw ang kanyang kamay papunta sa aking Kipi Pirate. Tinatanggal niya ang panteret ko at dali-dali niyang ichosok ang kanyang daliri. At syempre mahaba daliri niya. Nakakalite. Alam mo yung feeling na binubulate?
tuod na naman yung naka ko. Parang, yung parang tatanggalin yung bulate, ganun. Ganun ba yung feels? Over naman sa bulate, kala mo talaga siya na yung papalit CEO ng gami mo. Sabi niya dito, over naman sa bulate, kala mo talaga siya na yung papalit ng CEO sa gami mo. So ito na nga. Hinawakan ko rin ang ngiti pairot niya at talidari rin naman itong tumigastra at ninarurot ko lang siya hanggang sa nag-init kaya pinatigil ko at tinry niya kasing ijosok sa ngipailarot ko maha. Una, kinausap ko muna ang ngiti pairot niya. Sinabi ko, kamusta ka niya? Matagal na tayong di nagkita. Wala, in-revise ko lang. Ay, wala pala. Akala ko may kausap eh. Sorry na. Okay, disregard na. So, ito na, dumako na tayo sa story talaga. Ba't tinok kasi? Pawesa! So, let's move on. Ayun na nga. At ginasok niya nga sa nipe pirate ko. Kasi hindi siya marunong eh. Kaya tinawanan ko siya at pabirong sinabi na, need help? Over naman sa helper, pero hindi ko siya tinulungan dahil gusto kong mahirapan siya at mother, naelihan kasi ako at turn on sa akin kapag walang experience yung OMSA. Like, yung sa akin siya natuto at ako yung unang Jojo Soka ng Nitty Pirate. Diba? Sabi ko sa'yo, wala pa siyang experience at mother, ilang try niya at bigla itong pumasok as a merla at mabukit kasi man naman makarne yung shitty pirate niya. Gaya nga sabi mo, malaman. Wala akong sinasabi dyan, no? Charot. Grabe ka na ako. Ang lakas mo. Okay, let's move on. Napalakas ang moan and back ko at tinakpan niya ang bebegstra ko. Hindi pa siya marunong at soft lang ang nirurot namin dahil hindi pa siya maalam kaya more on mamolstra, ninjay at ninger kami that time. Mga 1 na kami natapos at dali-dali ako nag-ayos para magsimbastra at guess what? Nagustuhan ako ng mother niya at father. Nadala sila sa kagandahang taglay ko. Lobang naman, kala mo talaga siya na yung pinaka-beauty queen sa 1989 Constitution. Ano na? Hanggang ngayon kami pa rin and super sweet ng family niya sa akin. Alagang-alaga ako. Ang daming gift and lagi nagsiswimming. Super happy rin ako sa bowa ko dahil simula first date namin na hindi niya ako pinapagasta. Siya talaga umako ng lahat. Lesson learned. Kahit ayaw sa inyo na magulang niya sa una at nagpakita pa rin kayo ng respeto at paggalang. Pag pinakilala ka sa kanila, magugustuhan ka man or hindi, basta laging nating tatandaan na napanyaruro tayo sa karuray nila Keme. Patawa na post ng kilikili ko. Proof of purchase. So happy to you na. Ang cute ng story nila. Like, they meet and now they're happy na. Wow. Bakit nasa labas sila? Ano na sila? Akala mo talaga Disney princess na siya. Akala mo yung story niya yung happy ending na talaga. Ano? Or gusto mo Jack and Jill? Hali hoy. Sinong matalog? Siyang Junggoy? Ano ba? Anyway, yeah. There's a positive naman na nangyari. Kasi, kinabahan siya nung kulba siya, diba? Sa unang text sa kanya ng Muji. Siyempre, kahit ako naman, makukulba din naman ako. Hoy! Ha? Sino kang keki ka, ha? Ang pangit ako na ugali mo. Tayong dalawa magtaos dito. Na Muji. Anyway, thank you so much sa pagsama sa akin, Igiters, for our episode 15. Yeah, I enjoyed this story ha. Sobrang fun. And then now, puro happy. Masayang tawanan na. So yeah, masayang episode na naman ang meron tayo mga Igiters. And I hope you enjoy your day. And you enjoy your nyarura. Charot, ano ba? Over naman kasi. Puro erbugol naman kasi mga story dito, te. Sana may life lesson naman, diba? Like, sabihin niyo totoo, comment section nyo. Comment section nyo. Anyway, that's all. Thank you so much mga Igiters for listening for episode 5. Don't forget to comment, to follow, and share my Notify Satellite. At syempre sa mga socials ko, diba? Like, kahit simpleng tao lang ako, minahal nyo ako. Smile! Hindi ko po, sinisdisyan ko po kasi ito eh. Anyway, makita-kita na lang tayo soon sa ating next episode. Thank you so much. Yeah, that's all. Tama na kayo magandang kilikili ko. Magkano brace ko? 350 kasi kamahal eh. Siyempre ako na mag-change rubber para tipid naman kasi kamahal talaga. 350 mong change rubber. Sige, pambili ko na ng bigas yun eh, diba? Kailan ba nagmura yung bigas? Diyan na nga, sino na presidente, diba? Wala pa din. Bye!